Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan makikitang gumawa ang grupo ng ating bida ng pansamantala nilang kampo. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang nakasandal na sa balikat ng ating bida sina Sia Yuning at An Shuyan. Dahilan upang kainggitan ng ilang cultivator ang ating bida. Habang kitang-kita naman sa malayo ang usok na nagmumula sa kanilang ginawang apoy. Kaya naman may mga nagsidat inganading iba pang cultivator sa lokasyon ng mga ito. Na agad namang tinawag ng iba pang cultivator na nakapansin. At agad ng mga itong sinabing nakita nila ang usok sa di kalayuan kaya naman napagdesisyonan nilang puntahan ito. At maya-maya pa ay may napansin na ang isang cultivator na kada dating nakamukha ni Tenten sa Naruto. At ito ay ang tatlo nating bida na makikitang magkakatabi sa isang gilid. Na agad namang nakilala ng babae, at maging ang mga nakasandal sa balikat na nito na makikitang naiigihan. Nalubhang ikinagulat ng babae dahil sa background ng dalawa na nakasandal sa ating bida habang isa lang naman itong hamak na alipin kung saan makikitang enjoy lang ang tatlo at walang paki sa mga nagsisidatingan. At mapayapang iniisip ang katahimikan ng paligid ng kalawakan. Na agad namang sinang-ayunan ng ating bida habang makikita ang magagandang bituin sa kalangitan. Habang makikita pere na nakatingin sa di kalayuan ang babaeng cultivator na iniisip na talagang ang isang gifted na gaya ni Xinghe ay nakaka-attract ng madaming babae. Habang makikitang talagang din ito maalis ang tingin sa tatlo na animoy nagsisilo sa mga ito. Nang biglang magsalita ang isa pang cultivator at tinatanong nito kung alam ba ng iba pa niyang mga kasamahan ng malaking balita, na agad namang inalaman ng isa pa sa kung ano ang tinutukoy nito. At sinabi na nga nito ang kanyang nalalaman at mariin nitong sinabing narinig niya na si Chu Xian mismo ang pumuslang sa iba pa nilang kaklase. Nalubhang ikinagulat ng isa pang cultivator ang kanyang mga nalaman dahilan upang mapatanong ito pabalik kung papaanong nagawa ito ng kanilang mentor. Na agad namang tinugunan ng isa sa pagsasabing di niya alam ang mga dahilan nito sa pagpaslang subalit isa lang ang kanyang hinala na may paghihiganti ito. At nagpatuloy ang mga ito sa pagpapalitan ng kanilang mga nalalaman patungkol sa mga kaganapan na nangyayari. At maya-maya pa ay dumating na din sina Muyu at Lin Hong na agad namang napansin ng karamihan at maging ni Xinghe na makikitang napamulat sa kanyang pagkakatulog. At agad na din itong Jin Aisang ang dalawa sa pagkakatulog ng mga ito upang makatayo na siya. Sabay tawag kay Lin Hong na nagtataka naman sa kung anong nangyayari. Habang makikita namang gulat na gulat si Muyu nang makita ang ating bida na masayang sinasalubong ang dalawa. At dahil sa ingay ay nagising na din si An Shuyan. Na agad na sinalubong ang pagdating nila Lin Hong habang ang ating bida naman ay masaya sa pagkakakita sa kanyang mga kaibigan na buhay pa. Kaya naman tinugunan ito ni Muyu sa pagsasabing di sila mamamatay kahit pamamatay na ang ating bida ay mananatili pa din silang buhay. Dahilan upang kagalitan ito ni Lin Hong na ikinahiya naman nito. Kaya naman agad din itong nagpalusot sa mga ito na umabot pa sa puntong magsindi ito ng insenso para lamang di mapahiya. Kaya naman si Lin Hong na ang nahiya para dito dahilan upang patigilan na niya ito sa pagsisalita. At maya-maya pa ay iniba na ni Xinghe ang usapan sa pamamagitan ng isang tanong sa kanyang brother Lin Hong kung may nakasagupa ba ang mga itong cultivator na nakaitim. Na agad namang itinanggi ng kanyang brother sabay tanong kung ano ang patungkol dito. At nagpalitan na nga sila ng mga impormasyon na kanilang mga nalaman. Kaya naman isang malakas na sigaw ang nagmula sa mga ito na lubhang nagtaka sa kanyang mga narinig. At may pagtataka niyang kinlaro sa ating bida kung totoo ba ang kanyang mga narinig mula dito. Na maging si Lin Hong ay di din nakapaniwala dito kaya naman tinanong nito kung bakit naman ito gagawin ng kanilang mentor. Kaya naman makikitang seryusong nakatingin sa mga ito ang ating bida sabay sabing ang purpose nila ay makuha si Sia Yuning na lalong ikinagulat ni Lin Hong. Sabay tanong kung dahil ba sa anak ito ng Zinbai Prince, sabay sabing di siya makapaniwalang may malaki itong puot sa mga ito. Sabay sabing dahil alam na nila ang pakay ng mga ito ay gawin na lang nila ang magagawa nila. Na sinang-ayunan naman ng ating bida sa pagsasabing gagawin nilang lahat para maprotektahan si Yuning. At ipinapakita ang isang tahimik na gabi sa kabilugan ng buwan. Kung saan mabilis na lumipas ang mga oras at makikitang isang kunaho ang nakatindag sa apoy.
At maya-maya pa ay nagtawag na ang isang cultivator na may gawa nito upang makain na nilang lahat ang rabbit na kanyang itinindag. Na masaya naman pinuntahan ng mga gutom na mga cultivator. Na biglang tumapyok ang usok sa ating bida dahilan upang maamoy niya ito kaya naman mariin niyang pinigilan ang mga matatakaw na cultivator sa pagkain nito. Na dahilan ng pagtataka ng mga ito kaya naman napatanong na sa ating bida ang isang yellow hair boy na kung anong meron at paipigilan sila nitong kumain na seryusong tinugunan ng ating bida sa pagsasabing may lason ang kanilang pagkain. Nalubhang ikinabahala at ikinagulat ng karamihan. At ipinaliwanag na nga ng ating bida kung bakit at una niyang sinabi na naaamoy niya sa pagkain ng isang lason na gawa ng dragon grass na makikitang madami sa kapaligiran. At ang sino mang makakain ng kahit kunti ng dragon grass ay mapaparalisa at nawawalan ng kakayahang makipaglaban na tumatagal ang epekto ng 3 oras. Kaya naman lubhang nagulat ang lahat at sinabi pa ng isa na wag itong magbiro ng ganito dahil wala pa silang kain buong gabi. At sinabi naman ng isa nilang mentor na papaanong nalagyan ng poisonous dragon grass ang rabbit buhay pa ito nang mahuli at lutuin nila. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing di niya alam kung papaano subalit pa pwede namang kumain ang sinumang di naniniwala sa kanya. Na tinugunan naman ng babaeng cultivator sa pagsasabing papaanong makakain pa nila ang rabbit kung sinasabi naman ng ating bida na mayroon na itong lason. At maya-maya pa ay nagtanong na din si Yuning sa ating bida kung papaanong nalagyan ng poisonous dragon grass ang rabbit na kanilang dapat nakakainin. Dahilan upang magtingin-tingin ang ating bida sa mga cultivator sa paligid. Sabing di niya alam kung papaano subalit sa isip-isip niya ay mukhang isa sa kanila ang gumawa nito pero di siya pwedeng magsalita sa ngayon dahil wala siyang sapat ng ebidensya. Kaya sinabi na lang nito na di nila segurado ang kakayahan ng nakaitim na cultivator kaya baka may paraan ito upang malason sila nang di nila alam na ipinagtaka naman ni Yuning. At sumingit naman sa eksena ang pilyang si Muyu sa pagsasabing ano nang gagawin niya mamamatay na siya sa gutom. At dagdag pa nito na mamamatay sila sa gutom kung magpapatuloy ang ganitong situation. Nakalmadong sinagot ni Xinghe sa pagsasabing madali lang inaman ang paraan na ipinagtaka naman nito. Kaya naman makikitang nagtitingin-tingin ang ating bida sa paligid. Nang biglang tumigil ito sa isang gilid na animoy nakita na niya ang kanyang hinahanap. Sabay biglang upo na may kinukuha habang sinasabing lahat naman ng lason ay merong pang-antro upang malabanan ang lason. At maya-maya pa ay kinuha na din ito ang sinabi niyang pang-antra. At ito ay ang black dragon grass na isa ding lason na tumutubo malapit sa mga dragon grass at mas malakas ang lason nito dito. Dahilan upang kabhan si Muyu sa kanyang narinig. Na tinugunan lamang ng ating bida nang may kalmadong ngiti sabay sabing kahit na lason din ito ay papwede naman itong gawing antidote. At dagdag pa nito na kung pagsasamahin nilang makain ang dalawang lason ay mawawala ang epekto ng dalawa sa katawan ng tao at bigla nito itong kinain sa harapan ng mga ito. Dahilan upang sumunod ang mga ito sa ating bida na makikitang may alinlangan. Habang nagtataka namang napapatanong si Muyu kung bakit madaming alam ang ating bida sa ganitong bagay at lubhang malakas ang loob nito. At maya-maya pa ay may humawak sa balikat ng ating bida at ito ay si Lin Hong na makikitang namamangha sa ating bida. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing nakita lang niya ito sa librong patungkol sa mga gamot. At habang kumakain ang ating bida ay tinawag ito ni Lin Hong na makikitang may seryusong ekspresyon. At sabay sabing mukhang may mali talaga sa kung paano nagkaroon ng lason ang kanilang kinakain na agad namang nagbigay alerto sa ating bida. Sabay tanong kung anong iniisip ng kanyang brother. Natumugon naman agad sa pagsasabing mukhang isa sa kanilang mga cultivator na nandito ang may gawa nito sa pagkain. At dagdag pa nito na di magagawa ng isang outsider na malagyan ng lason ang rabbit nang walang makakakita dito. Dahilan upang mapatingin dito ang ating bida nagmay pagtataka. At maya-maya pa ay nagtanong na din ito dito kung meron ba itong pinaghihinalaan. Na tinugunan naman ni Lin Hong sa pagsasabing di siya gaanong sigurado sa kanyang iniisip dahil marami ang cultivator na nandito. Sabay sabing gusto ng mga itong makuha si Xia Yuning at isa na dito si Chu Xia na isa nilang mentor at baka may kasabwat pa itong iba pang mentor na kasama nila ngayon.
Na tinanong naman ni Ye Xinghe kung bakit mentor ang pinaghihinalaan nito at hindi ang iba nilang kaklase. Sa tinugunan naman ni Lin Hong sa pagsasabing di ito magagawa ng iba nilang kaklase dahil hanggang second heavenly realm pa lamang ang mga ito na di maglalakas loob na kalabanan ang isang fifth heavenly realm na gaya ni Yuning. Na agad namang sinang-ayunan ni Ye Xinghe dahil may katotohanan naman ang sinabi nito. Sabay sabing ang kasama lang nilang mentor ay sina Lin Yi at ang matabang mentor na parihong nasa fifth heavenly realm. At dagdag pa nito na ito ang pumihil sa kanya na dahilan upang makatakas ang nahihibang na si Chu Xian at ang mga ito din ang siyang hamuli sa mga rabbit kaya baka isa sa dalawa ang kalaban o pariho. Subalit agad din itong sinabing di importante na unahing hanapin ang salarin kundi ang kaligtasan ni Yuning. At sabi pa nito na kakalabanin ng salarin si Yuning upang makuha ito kaya naman malalaman din nila kung sino ito pag nagkataon. At nagpaalam na din ito kay Lin Hong na magko-cultivate na siya upang maka-recover. Na agad namang sinang-ayunan ni Lin Hong kasabay ng pagsasabing mag-ingat din ito sa paligid. Habang sa isip-isip naman ni Ye Xinghe na sa kasalukuyan ay nasa fifth heavenly realm na si Xia Yuning na may kakayahang pretiktahan ang sarili pero kailangan pa din niyang magpaangat ng level sa abot ng makakaya niya upang makatulong dito. At dagdag pa nito na kung magagawa niyang maabot ang 3-star ay magagawa na niyang makaangat sa 4th heavenly realm. At habang nagmi-meditate ang ating bida ay malinaw niyang nararamdaman ang bawat isang cultivator sa paligid na makikitang animoy may mga kinatatakutan. Habang nagtataka naman ang ating bida dahil nararamdaman niya ang bawat paghinga ng mga ito na unti-unting nagiging balisa. At maya-maya pa ay may lumalakad sa tabi ng ating bida dahilan upang tanungin ito kung anong binabalak nitong gawin. At ito ay si Yuning na hindi napansin ang ating bida dahilan ng kanyang pagkagulat. At nahihiya nitong sinabing may gusto siya na agad namang tinanong ng ating bida kung ano iyon. Nang biglang malakas nitong sabihing gusto niyang pumunta sa kagubatan para mag-cree na lubhang ikinagulat ng ating bida. At maya-maya pa ay lumapit na din si An Shuyan upang sabihing pariho din siya ni Yuning. Kaya naman napapaisip ang ating bida sa kung anong sasabihin kaya sinabi na lang niyang bakit di na lang yun gawin ng dalawa dito na lubhang ikinagalit ni Yuning habang sinasabing madaming lalaki sa paligid na makakakita sa kanila kaya tinugunan ito ni Ye Xinghe na si Zhao Ning na ang bahala sa kanila. Na tinugunan naman ni Yuning sa pagsasabing wala ito dito kaya naman lumipat ang problema sa ating bida. At makikitang balisa itong nag-iisip ng kanyang gagawin dahil diligtas si An Shuyan at Xia Yuning kung lalayo masyado ang dalawa. Kaya naman nagpresenta itong sumama sa dalawa. Na dahilan ng lubhang pamumula ng mga ito dahil na rin sa pagkagulat. At maya-maya pa ay nagkatinginan naman ang dalawa sabay agad na ng mga itong pinayagan si Ye Xinghe na sumama sa kanila subalit binalaan nila itong wag maninilip sa kanila. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe sa pagsasabing bakit naman siya mininilip sa kanila sabay sinabi na nitong magdumali na ang dalawa na makikitang animoy hinog naman sana sa pagkapula. At habang papasok na sa kagubatan ang tatlo ay makikitang may isang cultivator ang nagmamasid sa likod ng mga ito. At ito ay ang dalawa nilang mentor na mariing nakatingin sa tatlo habang iniisip kung anong gagawin ng mga ito sa kakahuyan. Lumipat ang eksena sa kakahuyan kung saan nagtungo ang tatlo. At nang makalalim sila ng kakahuyan ay agad nang sinabi ni Ye Xinghe na hanggang doon na lang sila dahil masyadong mapanganib para dito ang lumayo pa. Kaya naman agad na ding sinabihan ni Yuning ang ating bida na tumalikod at wag maninilip. Na tinugunan lamang ng nakatalikod nating bida sa pagsasabing wag mag-alala ang dalawa dahil di siya mininilip at kung meron mang mangyari ay sumigaw lamang ang mga ito kaya naman makikitang mabilis nang tumungo ang dalawa sa tagong pwesto habang nakatalikod lang na nagmamasid si Ye Xinghe. At habang nakatayo ito ay may bigla na lang siyang nararamdamang hindi tama dahilan upang isipin ni Ye Xinghe na may mali sa paligid. At sa isip-isip niya ay kailangan niyang gamitin ang kanyang star pupil upang malaman kung ano ang kanyang naramdamang hindi tama. At makikitang agad na rin niya itong ginamit habang nagmamasid sa kapaligiran. Nang biglang isang di maitsurahang bagay ang bigla na lang dumaan sa ating bida na halos tamaan ito at patungo ito sa dalawang sina Yuning at Shuyan dahilan upang kabhan si Ye Xinghe. At makikitang patungo ang di maipaliwanag na bagay sa kinaroroonan ng dalawa.
Kaya naman makikitang lubhang nag-alala ang ating bida dito. At mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan ng dalawa upang iligtas ang mga ito ng biglang. Makikitang matagumpay na nahawakan ng ating bida ang dalawa. Kung saan namula ang mga ito sa kanilang naging pwesto dahil makikitang muling nag-take advantage ang ating bida sa mga ito at nahawakan nito ang miracle fruit ng dalawa nang hindi sinasadya. Dahilan upang makatanggap ang ating bida ng sip ang pangkalawakan ni Yuning kaya naman makikitang naluluha ang ating bida habang nakahawak sa namumulang mukha nito. At maya-maya pa ay nanggagalaiting sinabi ni Yuning dito na nakakarami na ang ating bida sa kanilang dalawa ni An Shuyan. Kaya naman nagpaliwag ating bida dito sa pagsasabing inakala niyang napahamak na ang dalawa kaya siya tumalon sa dalawa. Nang biglang mabilis na bumalik upang umatake ang bagay na nakita nito. Naagad din namang naramdaman ng ating bida. Dahilan upang maghanda din agad ito ng isang atake upang sabayan ang paparating na pag-atake. Habang makikita namang malapit na itong tumama sa ating bida nangiwit na sa mga nangyayari. At mabilis niya itong sinabayan upang mapigilan ang bagay na umaatake sa kanila. Na ikinagulat naman ng dalawang nakakita sa sinasabi ng ating bida. Habang makikita namang laking taka ni Xinghe sa nangyari sa bagay na kanyang tinamaan. Dahil utay-utay din itong naglaho sa kanilang harapan at tuluyang pumunta sa kampo ng iba pang mga cultivator. Habang makikita namang di peren makabawi sa pagtataka ang dalawa na nagtatanong kung ano ang bagay na kanilang naka-enkwentro. Na agad namang tinugunan ng ating bida sa pagsasabing isa itong halimaw na tinatawag na hidden killer. Na mariing kinlaro ni Yuning sa seryoso nating bida. At maya-maya pa ay nalaman na din ni Yuning kung ano ito kung saan isa itong uri ng summoning technique na nagagawa lamang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kaluluwa ng namatay. Na agad namang sinang-ayunan ni Xinghe. At dagdag pa ng ating bida na galing ito sa kaluluwa ng isang fifth heavenly realm na cultivator kaya naman may lakas din ito ng kagaya nito. Kaya naman naalala ni Yuning ang mentor na namayapa matapos nilang makalaban ang dead bear at mukhang ang kaluluwa ng mga ito ang ginamit upang malikha ang hidden killer. Dahilan upang maluha ito sa kinahinatnan ng dalawang magiting nilang mentor. Habang iniisip naman ni Xinghe ang kasalukuyan nilang kalagayan dahil sa paglabas ng hidden killer. Nang bigla nitong naalala ang kanilang kampo kung saan ang mga cultivator na naiwan doon ay nasa kapahamakan sa ngayon. Kaya naman mabilis itong tumakbo papunta sa kanilang campsite habang sinasabihan ang dalawang magdumali dahil nasa panganib ang iba nilang kasamahan. Dahilan upang ma-alerto din ang dalawa at mabilis na sumunod sa ating bida. At lumipat ang eksena sa campsite kung saan may isang misteryosong cultivator ang nakaupo malapit sa ginawa nito apoy. Habang makikitang matagumpay nitong nabihag ang lahat na nakatali sa mga puno sa harapan ng misteryosong cultivator. At makikitang maging sina Lin Yi, Ling Hong at maging ang patay gutom na si Liang Yu ay kasama sa mga nakagapos sa puno bilang bihag. At maya-maya pa ay dumating na din ang ating bida sa campsite. At laking gulat nito sa kanyang nasaksihan dahilan upang mapatayo ito sa kanyang pwesto na ipinagtaka naman ni An Shuyan habang tinatanong sa kay Xinghe kung anong problema. At maya-maya pa ay napansin na din ito ni An Shuyan na lubha nito kinagulat. Nang biglang maramdaman na din ang mga ito ng misteryosong cultivator kung saan sa tuno ng pananakot nito ay inaasahan na niya ang ating bidang dumating. At ito ay ang patay gutom na si Chu Xian na nakatayo sa harapan ng ating bida habang mayabang na sinasabing kanina pa siya nag-iintay sa mga ito. Habang makikitang gulat naman sina An Shuyan at Ye Xinghe nang makitang muling bumalik si Chu Xian. At makikitang umiinit ang tensyon sa mga ito. At makikitang iniisip ng ating bida kung nasaan na ang ghost whisperer na umatake sa kanila dahil mukha namang mag-isa lang ang patay gutom na si Chu Xian. Nang biglang isang malakas na boses ang tumawag sa pangalan ng ating bida. At ito ay nagmula kay Lin Hong na mariing pinapaalis ang tatlo at hayaan na lang sila sa kamay ng patay gutom na si Chu Xian. Nakumuha naman ng pansin ng ating bida. Nang biglang inatake ng patay gutom na si Chu Xian si Lin Hong. Nalubhang ikinagulat ng ating bida. Habang makikita namang mariing pinatatahimik ni Chu Xian ang kanyang mga bihag ng cultivator.
Habang makikita naman si Muyu na may pangagagalaiting sinasabing paslangin na lang sila ni Chu Xian at dagdag pa nito na di niya sukat akalaing ganito ang pagkatao nito. Habang makikita namang lalong nanggagalaiti si Ye Xinghe sa isang gilid. Na napansin naman ng patay gutom na si Chu Xian at may pagkamayabang nitong tinatanong ang ating bida patungkol sa kakayahan at kapangyarihan ng hidden killer. Na agad namang napansin ni Xia Yuning ang nakabantay na dalawang hidden killer habang mayabang namang sinasabi ni Chu Xian na kaya niya siyang patayin ng walang kahirap-hirap sa isang utos lamang niya sa dalawang hidden killer. At dagdag pa nito sa ating bida na kahit gaano pa ito kalakas ay di nito magagawang maprotektahan ang lahat na makikitang nakagapos sa puno. Kaya naman seryusong nagtanong si Ye Xinghe kung anong kailangan nito. Na tinugunan lamang ng nahihibang na si Chu Xian sa pagsasabing simple lang naman ang kailangan niya. At yun ay ang sumuko ang ating bida upang mailigtas lahat ng nakagapos na cultivator. At dagdag pa nito na binigyan niya si Ye Xinghe ng 5 minuto upang pag-iisipan ang kanyang sinabi. Subalit mariin din itong sinabing kada 1 minuto ay papaslang siya ng bihag randomize at pagkatapos ng 5 minuto ay pagsasabay-sabayin niya ang mga ito. Dagdag pa nito na di niya alam kung ang kaibigan nito ay mapapasama sa mapapaslang at hawak ng ating bida ang kanyang oras. Habang makikita namang kinakabhang nag-iisip ang ating bida na mariin namang pinipigilan ni Lin Hong na sumuko. Maya-maya pa ay may cultivator na lumapit habang sinasabing alam niyang siya ang pakay nito. Dahilan upang mapalingon dito si Ye Xinghe nang may pagtataka. At ito ay si Yuning na mariing sinabing sasama siya sa patay gutom na si Chu Xian kung pakakawalan niya ang lahat ng cultivator. At habang mariing nakatingin dito si Chu Xian ay bigla namang sumigaw si Ye Xinghe na di naman si Yuning ang dahilan ng nangyayari na tinugunan naman nito habang nagagalit. At malungkot nitong sinabing nagpunta ang mga ito dito para makuha siya at madami ng cultivator ang napahamak ng dahil dito. Habang makikita namang masaya ang nahihibang na si Chu Xian sa ginagawa ni Yuning. At dagdag pa nito na pag sumama siya sa kanya ay hahayaan niyang makaalis ang lahat. Papunta na sana si Yuning sa tabi ni Chu Xian. Nang biglang hinawakan ito ng ating bida. Habang may seryusong mukha na animoy alam na ang kanyang gagawin. At mariin itong sinabing wala siyang paki sa iniisip ni Yuning pero di niya hahayaang may mapahamak sa kanila kahit isa na ipinamulan naman ni Yuning. Habang makikita namang umiinit na ang ulo ng nahihibang na si Chu Xian at mariin itong tinatanong ang ating bida kung niluluko ba siya nito. Nang biglang nagsisisigaw ang kamukha ni Tenten sa Naruto at makikitang papalapit na ang atake ng hidden killer sa kanya. Nang biglang tumilapon ang dugo sa mukha nito. Dahilan upang lalo itong magsisigaw sa sobrang takot habang makikita namang ang katabi nito ang napinsala ng mabilis pag-atake. At lalo pa itong napasigaw ng biglang animoy hinihigop ng hidden killer ang kaluluwa nito na lubhang ikinabahala ng ating bida. Habang may pagkamayabang namang sinabi ni Chu Xian na malas ang cultivator na unang naging biktima at dagdag pa nito na baka si Lin Hong na ang susunod dito. Kaya naman biglang na-activate ng ating bida ang kanyang star pupil sa sukdulan. Dahilan upang ma-alerto ang dalawang Ghost Whisperer na agad na lumapit sa kay Chu Xian upang protektahan ito. Habang ang ating bida naman ay makikitang tila napinsala ang mga mata at niwit na nga ito dahil sa sakit. Na agad namang linipitan ng dalawa upang tanungin ang kalagayan nito na makikitang hirap nitong imulat ang mata nito. At habang namamawis ay agad na niyang sinabi sa dalawa na kalabanan si Chu Xian at siya na ang bahala sa dalawang hidden killer sa tulong ng flame martial arts ni An Shuyan. Kaya naman makikitang nagkatinginan pa ang dalawa. At maya-maya pa ay nagtanong ng muli si Chu Xian kung nakapagdaysayon na ang mga ito. At dagdag pa nito na lumipas na ang 2 minuto kaya kailangan ng may sumunod. Dahilan upang mag-umpisa ng umatake ang tatlo dito na ikinagulat naman ng patay gutom na si Chu Xian. Kaya naman may pagmamadali nitong iniutos sa kanyang mga Ghost Whisperer na paslangin ang lahat na makikitang agad din namang kumilos. At makikitang mabilis na itong papatake sa lahat ng bihag. Kaya naman agad nang ihinanda ng ating bida ang kanyang atake na Blade of Star Flame na agad nitong pinakawalan patungo sa dalawang hidden killer. At makikitang buong-buo itong nasalo ng Ghost Whisperer.
na agad namang pinasundan ni Ye Xinghe ng isa pang malakas na atake. Kung saan makikitang ginamit na din ng ating bida ang abilidad ng kanyang Frost Dragon's Halberd na matagumpay naman niya napatama sa isang Ghost Whisperer na makikitang agad ng nagyelo. At agad din itong binasag ng ating bida habang may seryusong mukha. At laking gulat nito nang agad na ding kumilos ang isa pang Ghost Whisperer. Dahilan upang mapilitan itong magamit ang kanyang star ay naagad nang tumama dito. Lumuso sa isa pang Ghost Whisperer habang ang ating bida naman ay nagtamo din ng malubhang injury. Naagad namang tinanong ni An Shuyan kung okay lang ito. Na sinang-ayunan naman ng ating bida habang iniisip ang kanyang star ay naumubos ng kanyang star power sa katawan at dagdag pa nito na kailangan niyang agad na makarecover. Habang mariing nakatingin sa ating bida ang dalawang mentor na nakagapos kung saan nagulat ang mga ito nang makita ang itsura ng mata ng ating bida. At lumipat naman ang eksena kina Yuning at Chu Xian na naglalaban. At makikitang tila nahihirapan na si Chu Xian na harapin si Yuning ng one-on-one. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan lalo pang iinit ang labanan sa pagitan ng mga ito. At napilitan din si Chu Xiang maglabas ng knuckle-alasong usok upang pigilan ang paggalaw ng lahat. Maging ang ating bida na naka-activate pa rin ng Star Pupil. Kaya naman ilalabas na ni Ye Xinghe ang kanyang buong lakas upang alisin ang makapal na usok. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.